Ating Panginoon, tuloy-tuloy po natin siyang sambahin ng papuri sa nag-iisang tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah! How we thank you, Jesus! It's time for you and I to stand, to march into our promised land, to walk in faith and not by what I see. His favor rests upon us now, we clothe in righteousness and power. It's time for us to shout the victory. Lift your eyes, hallelujah. I still sing in glory and majesty, great and powerful is He. Jesus, He conquered the grave, the Lamb that was slain. Jesus, the Savior of the world. Jesus, the overcome sin. Jesus is coming again. Jesus, the Savior of the world. Hallelujah! How we thank you, Jesus. And all we sing, hallelujah. It's time for you and I to stand, to march into our promised land, to walk in faith and not by what I see. Oh, His favor, we're clothed in righteousness and power. It's time for us to shout the victory, and we'll lift our eyes to see Him, clothed in majesty, great and powerful is He. Jesus, He conquered the grave, the Lamb that was slain. Jesus, the Savior of the world. Jesus, He overcomes sin. Jesus is coming again. Jesus, the Savior of the world. And we'll lift our eyes to you, Jesus. Lift your eyes to see Him, clothed in majesty, great and powerful is He. And we'll lift our eyes, Jesus, to see Him, clothed in majesty, great and powerful is He. And we say the name of Jesus. Jesus, He conquered the grave. Jesus, the Lamb that was slain. Jesus, the Savior of the world. We sing Jesus. Jesus, He overcomes sin. Jesus is coming again. Jesus, the Savior of the world. We sing Jesus. Jesus, 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 the Savior of the world. Only sing Jesus, 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 the Savior of the world. Hallelujah! You're the Savior, Jesus. Hallelujah, patuloy po namin kayong pinupuri sapagkat ang pagtitipon na ito ay hindi para sa amin, kundi para sa iyo, aming Panginoon. Hallelujah, karapat dapat purihin. Oh, we thank you, Jesus. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center
about you. It's all about you, Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Walang iba, Panginoon, itinataas sa lugaring ito, kundi ikaw lamang, Panginoon. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Sing it again, one more time. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about la 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 It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Kaya marapat lang po sa pagkakataong ito, mula sa aming mga puso, sama-sama po kami, Panginoon, magpupuri sa iyo, aming Panginoong Jesus. Oh, thank you, Jesus. One name holds a weight above them all. His fame outlasts the earth he formed. His praise resounds beyond the stars and echoes in our hearts.
His face shines brighter than the sun. His grace as boundless as His love. He reigns with healing in His wings, the King above all kings, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Find hope when all the world seems lost. Behold the triumph of the cross. His power has trampled death and grave. Our life found in His name, the greatest one of all. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh, seated on high, the undefeated one. Mountains bow down as we lift Him up. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Church, sing. The earth will shake and tremble before Him. Chains will break as heaven and earth sing. Holy is the name, holy is the name of Jesus, Jesus, Jesus. Lift up our eyes, see the King has come, light of the world, reaching out for us. There is no other name, there is no other name, Jesus Christ our God. Oh,
kapatid, gusto ko po kayong tanungin, ano pong pangalan ninyo? Bakit ako nagtatanong, anong pangalan ninyo? Mga kapatid, mahalaga po ba ang pangalan ng isang tao? Mahalaga po, di ba? Mahalaga po kasi yung pangalan, dito po tayo na-identify. Dito po tayo nakikilala. Di ba? Kaya pag tinawag mo yung isang tao sa kanyang pangalan, anong gagawin niya? Siya ay lilingon, siya ay sasagot. Pero kung wala siyang pangalan, paano natin tatawagin? Hoy! Di ba? So, napakahalaga. In fact, mga kapatid, ito po yung isa sa mga key decisions na ginagawa ng mga magulang pagka sila po nagkakaroon ng baby. In fact, wala pa po yung baby, nasa tiyan pa lang si baby. Nag-uusap na po sila, ano kaya ipapangalan natin sa ating baby? Okay? So, ano mga considerations pag nagbibigay po ng pangalan? Kailangan maganda, kailangan positibo. Minsan, kailangan natitrace yung ating roots doon sa ating mga ninuno. Kaya kailangan pangalan ni lola, ng lola, pinagsasama-sama. Ganun po mga kapatid. So, marami po mga pangalan, ang gaganda ng mga pangalan, minsan mga foreign sounding na pangalan, minsan hindi ko nga ma-pronounce. Kailangan ko pang itanong sa nanay, paano mo to pinopronounce? X-I-E-S-H. Paano to? So bakit? Kasi mga magulang gusto nila magandang pangalan para sa kanilang mga anak. Okay po? Pero mga kapatid, I would like to tell us na sa buhay po natin, merong isang napakaganda at kahanga-hangang pangalan. Amen? At ano po yung pangalan na yon? Ito po, Jesus Christ. Yan po yung kahanga-hangang pangalan at makita natin dyan, yan po yung kanyang mga titles. Yan po yung kanyang mga personality or characteristics. Nakikita po natin dyan. Kaya, sa umagang ito, pag-usapan po natin ang kahanga-hangang pangalan. Pero bago po natin pag-usapan yung pangalan ni Jesus Christ, pag-usapan muna natin, ano ba yung halaga ng pangalan? Yung pangalan in general. Ano yung mga considerations bago magbigay ng pangalan yung mga nasa old biblical times? Meron po sila mga konsiderasyon bago magbigay ng pangalan. Pangalan nung kung anong sirkumstansya, nung ipinanganak ang bata, ano yung personalidad ng bata, doon po pinagbabasehan nila. So pag-usapan natin ngayon, ano po yung halaga ng pangalan? Okay? Okay, halaga ng pangalan. Una, nagbibigay ito ng kaalaman sa kanyang nakaraan. Doon po, old biblical times. Makikita natin yan dito po. Sa Genesis chapter 32 verse 28, sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. So mga kapatid, si Jacob, na dating Jacob ang pangalan, nung nakipagbuno siya sa Diyos, na ayaw niyang bitawan yung kanyang ka-wrestling, no, hanggat hindi siya pinagpapala, talagang to the very end, talagang hindi po siya bumitaw. Kaya nung sabi nung anghel, ang sabi niya, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, ikaw ay nagtagumpay, kaya ang pangalan mo mula ngayon ay Israel. Yung salitang Jacob, yung pangalang Jacob po, ibig sabihin pala nito, sakong. Bakit sakong? Ito pa kasing si Jacob, nung ipinanganak silang magkapatid, kambal po sila si Jacob at si Esau. Panganay si Esau, pero nung lumabas si Esau, nakahawak yung kanyang kamay sa sakong ni Esau, itong si Jacob, nakahawak po doon. Kaya po, tinawag siyang Jacob. Pero, nung nakipagbuno na siya sa Diyos, pinalitan na ang kanyang pangalan, siya po ay Israel na. See? So nakita natin ano yung nakaraan. Yung pangalan niya, ano yung nakaraan. Okay? Ano pa po? Sa Exodus chapter 2 verse 10, nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. See? May mga sirkumstansya na tinitingnan yung magulang para pangalanan ng kanyang anak. Halimbawa ito, kasi noon po mga kapatid, yung mga Hebreyong lalaki pag pinapanganak sa Ehipto, kailangan sabi ng paraon, patayin. Kasi sobrang dumadami na yung mga Israelita doon, baka mas maging makapangyarihan na sila kaysa mga Ehipsyo. Kaya ng instructions po, pag lalaki, patayin. So ano nangyari? Yung nanay po ni Moises, no, kaysa patayin yung kanyang anak, ipapatay yung kanyang anak, anong ginawa? Nilagay niya po sa basket, pinaanod po doon sa ilog. Tamang-tama po, naliligo po yung prinsesa. Nakita niya, uy, may basket, kunin mo nga, sabi sa kanyang katulong. At nung nakita, baby ang laman, magandang baby. Kaya sabi niya, akin na lang ito, palalakihin ko ito. Kumuha ka ng mag-aalaga dito. Na nagkataon, yung nanay din naman ng bata ang kinuhang tagapag-alaga. Okay po, at sabi ng prinsesa, tatawagin ko siyang Moises sapagkat siya ay iniahon ko sa tubig. See, mga kapatid, so
yung pangalan nagsasabi ng history ng nakaraan ng tao. Okay po? So hindi ko po alam ano yung mga pangalan po ninyo. Pag binanggit po ba yung pangalan ninyo, nagsasabi na ba ito ng nakaraan? Meron bang hint ng nakaraan? Yung inyong mga pangalan, hindi po natin alam. Ano pa po? Halaga ng pangalan. Number 2 or letter B. Nagbibigay ito ng kaalaman sa kanyang kinabukasan. So maaaring hindi sinabi ng pangalan mo kung ano yung nakaraan mo, pero nagsasabi naman ito nung kinabukasan mo. O halimbawa, sabi dito sa Genesis 17:4 and 5, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. So ang dati palang pangalan ni Abraham, Abram. Pero nung pinangakuan siya ng Lord, ikaw ay gagawin kong ama ng maraming mga bansa. Kaya mula ngayon ang itatawag sa iyo ay Abraham. So this is something that's going to happen in the future. So ito naman yung future naman ng pangalan ni Abram na naging Abraham. Actually, si Sarah po. Si Sarai, dati pangalan niya. Nung dumating po ang kanilang anak na si Isaac, siya po ay tinawag na Sarah. Okay po? So yun. So, nangyari po ba na si Abraham ay naging ama ng maraming bansa? Opo. Yung bansang Israel, nagmula po dito po kay Abraham sa pamamagitan po ni Isaac. Okay? So, alam na natin. Ano pa po? Lucas 1:11-17. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sa karyas. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang mabalik loob sa kanilang Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon at taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasundoy ng mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin ng mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sa mga kapatid, ito po si Juan Bautista. Kilala niyo po si Juan Bautista? Amen? Okay, si Juan Bautista actually, sa Isaiah chapter 40 verse 3, na-prophesy na po hinulaan na po, na merong isang lalaki, may isang tinig sa ilang, no, siya po yung maghahanda ng daraanan ng Panginoon. No, He will prepare the way for the Lord. He will make the path straight. Sino to? Yan na nga po, si Juan Bautista. Kaya po si Juan Bautista, nung dumating, talagang naghahayag po siya patungkol sa paghahari ng Diyos. At yung mga tao, nililid niya po sa pagsisisi at binabautismuhan niya po sa tubig, tanda ng pagsisisi. Kaya po Juan Bautista, siya po ay taga-bautismo sa tubig. So nangyari po ba yung hula kay Juan? Nangyari po ba yung sinabi dito? Opo, sinabi. Nangyari po. Yung sinabi tungkol sa kanyang future, nangyari po. Amen. So mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung mga pangalan ninyo. Minsan iniisip ko, kaya ba yung iba pinapangalan ng princess or queen, ang kanilang anak or queenie? Dahil iniisip nila, someday magiging prinsesa ito. Someday magiging queen ito. Pag lalaki naman, prince. Hindi ko alam. Pero yung mga parents, alam nila yan. Bakit? Yun ang mga pangalan na ibinigay po sa inyo. Amen? So ngayon, dahil alam na natin ang halaga ng pangalan, whether in the past or in the future, pag-usapan na natin ngayon yung pangalan na sinasabi ko na kahangahangang pangalan. Okay? Ready na po ba kayo? Amen? Okay, pag-usapan natin. Ang kahangahangang pangalan ni Jesus ay nakahihigit sa lahat ng pangalan. The name above every name. Okay, bakit ito nakahihigit sa lahat ng pangalan? Kasi unang-una, ibinigay ito ng Diyos Ama mismo. Okay po? Ang sabi dito, Lucas 1:30-31, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihit, manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Grabe po yung sinasabi dito. Yung ipanganganak ni Maria na siya ay nagtataka. Ano? Iniisip niya yon. Anong mangyayari sa ipanganganak ko? Ayan daw po, yung paghahari ng kanyang magiging anak ay walang katapusan. So mga kapatid, tayo, sino po nagbigay ng ating pangalan? Magulang natin, di po ba? No, nawala naman tayong kamuang-muang nung panahon na yon. Na nung lumaki tayo minsan, Mama, bakit ganito pangalan ko? Ayoko nito. Minsan, Mama, katawa-tawa naman tong pangalan binigay mo. Mama, ang hirap-hirap isulat. 3 ito, ang haba. Na po. So, mga kapatid,
Pangalan natin, Diyos ang nagbigay. Pangalan natin, tao ang nagbigay. Pero ito, pangalan ni Jesus, Diyos po ang nagbigay nito. Hindi po si Maria, hindi po si Jose ang nagbigay. Ay, Pastora, anghel ang nagsabi. Opo, yung anghel ang nagsabi, pero galing sa Diyos yung instructions na ang ipapangalan sa sanggol ay Jesus. Kaya po, napaka dakila ng pangalan na to kasi ito po ay galing sa Diyos. At itong pangalan na ito, mga kapatid, ay nagsasabi rin ng kung ano yung magiging ministry, kung ano yung magiging buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po'y magiging hari at ang kanyang paghahari ay wala daw pong katapusan. Amen? Sa mga kapatid, yun po yung pangalan na ibinigay ng Diyos dito po sa ating tagapagligtas. Okay po? Grabe yun. Mga kapatid, noong panahon na yun, actually, common name, yung Jesus. Common. Kaya po marami ding Jesus nung panahon na yon. Kaya po sinabi na Jesus Christ of Nazareth. Kasi kailangan i-qualify, i-identify sino yung Jesus na sinasabi. Kasi marami ding mga Jesus ang pangalan noon. Siguro kasi di rin naman nila alam. Basta may Jesus common nung panahon na yun ng pangalan na Jesus. Okay po? So yung Jesus, ito po, tingnan natin yung pangalawa. Dakila ang kanyang kahulugan. Ano yung kahulugan ng pangalan na ito? Ang sabi sa Matthew chapter 1 verses 20-21, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, so kanina kay Maria nagpahayag ang anghel, ngayon kay Jose naman. Nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, bakit nag-iisip si Jose? Kasi napag-alaman niya, si Maria ay buntis. Alam niyo mga kapatid, iniisip niya hiwalayan. Hindi pa naman sila kasal. Mga kapatid, sa kultura po ng mga Israelita, mga Hudyo, pag naipagkasundo ng ipakasal yung dalawa, considered na po sila mag-asawa bagamat hindi pa po nagsasama. Kaya sinasabi diyan, binabalak niyang hiwalayan kasi buntis na nga po. Pero ang sabi dito, yung pinagbubuntis niya ay mula sa Espiritu Santo. Parehas pong nireveal ng anghel sa kanila, kay Maria at kay Jose, ano yung ipapangalan. So, hindi sila ang nagpangalan sa anak nila, ang Diyos ang nagpangalan. Inihatid lamang ng anghel. At grabe po, yung pangalan. Ang sabi niyan, Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, yung kahulugan po ng pangalang Jesus, mga kapatid, ay Savior, tagapagligtas. Isipin mo, yung pangalang Jesus, ang kahulugan pala ay tagapagligtas. At hindi lang bayan niya ang ililigtas. Actually, lahat ng tatanggap sa ating Panginoon Kristo ay maliligtas. Kaya po mayroong John 3:16. Ano po ba yung John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So lahat po ng tatanggap sa ating Panginoon Kristo ay hindi po mapapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. So grabe po yung kahulugan ng pangalan ni Jesus. Yung Christ, ano yung Christ? Ibig sabihin ng Christ, pinahiran, the anointed one, or Christ is Messiah. Siya yung pinili ng Diyos. Na po, Jesus Christ. Jesus, Savior. Christ is anointed, the anointed one. Yun po yung pangalan ni Jesucristo. At dahil marami pong Jesus noon, na po sinasabi Jesus Christ of Nazareth. Para ma-identify na ang tinutukoy ang ating Panginoon Jesucristo, yung bugtong na anak ng Diyos. Amen po? So yun po. So, napakadakila ng kahulugan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nga po natin, Jesus. Opo, yun po yung pangalan galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, ano po yung pangatlo? Bakit na kahanga-hanga? Bakit dakila ang pangalan na to? Pinagpipitagan ito ng lahat. Ano ba ibig sabihin ng pinagpipitagan? Nire-respeto na po ang pangalan na ito. Ang sabi dito, Philippians 2:9-11, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So, itinaas ng Diyos ang pangalan ni Jesucristo. Na po, mataas at lahat daw ay luluhod sa pangalan ni Jesucristo. No? Sa langit, of course, hindi yung Diyos Ama luluhod. Yung mga anghel po, sa langit, sa lupa, tayo,
at sa ilalim ng lupa. Sino yung mga nasa ilalim ng lupa? Yung mga namatay na, or yung mga masamang espiritu, mga demonyo na doon sa ilalim ng lupa. Lahat po yan luluhod sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, sobrang pinagpipitagan ng pangalan ni Jesus. Alam niyo po ang world population natin ngayon, 8.3 billion. Buong mundo. Ganyang karami ang tao sa buong mundo. But do you know na 2.3 billion yan pinagpipitagan sa Hesukristo? Bakit? 2.3 billion ay mga Kristiyano. Pero ito po, kahit hindi Kristiyano, kahit nandun sa ibang pananampalataya, kilala nila ang pangalan ni Hesukristo. Kilala po nila. At ang sabi dyan, no, lahat daw, lahat, luluhod, magpupuri, no? Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Hindi pa nangyayari, maaari ngayon, pero it's going to happen. Bakit? Diniklara po ng salita ng Diyos. Magkakaroon po yan ng kaganapan pagdating ng panahon. Kakaroon po ng kaganapan yan. Luluhod talaga, sasamba sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya, paano yun? Ay pag sumasamba tayo kay Jesus, baka nagsiselo si Ama. Hindi po. Hindi nagsiselos ang Diyos Ama. Kasi sabi po doon, at ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So each time that we declare that Jesus is Lord, nalulugod po ang Ama. Amen? Kaya huwag ka mag-isip na dapat yung Diyos Ama, hindi po. Ang sabi ng Biblia, yung Diyos, sabi ng Diyos Ama, si Kristo. Siya kasi ang ipinadala. Si Kristo, no, luwalhatiin natin at pag ginawa natin yan, naluluwalhati ang Diyos Ama. Amen po ba mga kapatid? Yun po, so, pinagpipitagan, nire-respeto ng lahat. Kaya po mga kapatid, pag nandito na po tayo, o saan mang gathering tayo na kung saan, nandoon ang presensya ng ating Panginoon Jesucristo, huwag po nating babaliwalain, huwag po nating babastusin. Pag nandito ka na, umaawit na, kailangan ng focus mo nandoon na. Dahil ang sabi ng Biblia, saan man may 2-3 nagtipon sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Nandito ang ating Panginoong Hesus, hindi natin siya nakikita, pero nakikita niya tayo. Nakikita niya tayo at alam niya kung sino yung rumerespeto sa kanya, alam niya kung sino yung sumasamba sa kanya ng tunay. Huwag po nating babastusin, huwag po nating babaliwalain. Once na nagsimula na pong mag-worship, worship the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength. Irespeto natin yung pangalan na yan. Yung pangalan, mismong Diyos ang nagbigay. Yung pangalan na yan na napakadakila at napakalalim ng kahulugan dahil siya ang tagapagligtas. Amen po ba mga kapatid? Alam niyo po na, hindi ko po alam kung sa mga panahon po ba ngayon, mayroon pa nagpapangalan ng Jesus. Kung kayo po magkakaroon ng anak, papangalanan niyo po ba ng Jesus? Ako personally, kung ako, halimbawa magkakaroon ako ng anak, hindi ko po papangalanan ng Jesus. Kasi pangalan ng Diyos yan eh. Tapos hindi po maiwasan, magagalit ka. Meron kaming kapitbahay nun, ang anak niya, Jesus. Lasenggo, Sogarol. Minumura niya po talaga. Di ang sama, mura, tapos Jesus. Di po ba? Pasintabi po doon sa mga may kapamilya na ang pangalan ay Jesus. Siguro po kasi, pinangalanan natin ng Jesus kasi wala namang nagturo sa atin. At yung iniisip natin, pangalan ng Diyos yan. Kaya pinangalanan natin ng Jesus. Pero sa panahon ngayon na alam na po natin na ito pala'y galing sa Diyos, ito pala'y pinagpipitagan. Siguro naman wala na magpapangalan ng Jesus sa inyong mga magiging anak at magiging mga apo. Ano po? Kasi pag nagalit ka, ang salbahe mo, diba? So, yun po mga kapatid. Okay, so with reverence and awe, yung may sobrang paggalang sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Okay, pinakamataas na pangalan. Okay, ano pa po? Bakit kahanga-hanga? Nagdadala ito ng kaligtasan. Okay, ano sabi dito? Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagat walang ibang pangalan sa buong daigdig na binigay ng Diyos sa mga tao pang tayo ay maligtas. Meron pa daw po bang ibang pangalan para tayo maligtas? Wala na po, mga kapatid. Wala na po. Kaya wala po tayo dapat hahanapin pang ibang pangalan. Wala na po. Salamat na kalahi tayo doon sa lumang pananampalataya natin. Ang dami-dami nating tinatawagan. Hindi mo na ma-memorize kung sino-sino. Pag gusto ng anak, kanino pumupunta? Santa Clara, doon sa Obando, yata. No? Pag gusto ng ulan, no? Kay San Juan daw.
O kilala natin si John the Baptist, na mahal natin siya. Pero hindi siya ang nagdadala ng mga pagpapala at kaligtasan. Okay po? So, isang pangalan lang. Kalimutan na natin yung mga natutunan natin noon, ang daming mga nobena at kung ano-ano, iba't ibang pangalan ng mga santo. Hindi po, malinaw po ang Biblia. Isa lang na pangalan ang dapat nating tawagan na siya magbibigay sa atin ng kaligtasan. At ang pangalan na yon ay Jesus. Jesus, yun po, malinaw na malinaw po ang Biblia. Okay po mga kapatid? So, wag na po tayong maghanap na iba pang pangalan. Natagpuan mo na, pero siya ang nakatagpo sa atin. Una. Amen? Hallelujah. Okay po, number 5. Nagdadala ito ng kapangyarihan. Sino dito gusto ng kapangyarihan? Diba? Gusto natin ng power. Okay. Ano sabi sa Marcos 16, 17, and 18? Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. So ano daw ang meron tayo kapag meron tayong Jesus? Meron tayong kapangyarihan. Pero again, gusto kong i-qualify lang ha. Sinasabi natin to, uulitin ko lang na huwag mo sasadyaing dumampot ka ng ahas at magpatuka ka sa ahas ha. Sasabihin mo, bahala ang Diyos sa akin na ahas, tukain mo ako. Hindi po. Ang ibig sabihin nito, kung natuka ka ng ahas, natuklaw ka ng ahas, or nakainom ka ng lason, huwag mong sasadyain, kuha ka ng Sonrox o kung ano man at inumin. Sabihin mo, bahala ang Diyos sa akin. Mali po yon. Do not put the Lord your God to test. Okay po? So, ang sinasabi ko lang po dito, meron tayong kapangyarihan na po, magpalaya sa mga demonyo. Sino dito gusto magpalaya sa mga demonyo? Amen. Yung demonyo na kalaban natin, hindi yung kapitbahay natin. Na po? Okay. Okay, ano pa po? Yung magpagaling ng mga may sakit kapag napatungan po ng ating mga kamay. Okay po? Yun ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ginagamit po ba natin yan? Ginagamit ba yung pangalan ni Jesus? Diba? Pag may mga masamang espiritu, gamitin mo, I rebuke you in Jesus' name. Gamitin natin ang pangalan. Kapangyarihan yan ay ng demonyo espiritual. Ang kailangan dyan, espiritual din kapangyarihan na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Amen. Grabe po, alam nyo, sa deliverances, dati noon, hindi talaga ako naniniwala. Bagong Kristiyano lang ako noon. Pag sinasabi ng pastor namin, may kapangyarihan tayo, magpapalayas ka ng mga demonyo, sa mga espiritu, ang sa akin, ay, baka ako ang lumayas. Kasi hindi ko pa naranasan. Nung lumalago at naranasan namin yung deliverance, totoo po pala na yung mga demonyo, mga masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, aalis po talaga sila. Ano po? At may mga pagkakataon pa, yung pangalan ni Jesus, hindi po nila talaga mabanggit. Hirap na hirap po sila. Pag sinasabi namin, sabihin mo, Jesus is Lord. Mag-submit ka sa aming Panginoon sa Kristo, Jesus is Lord. Hindi po talaga, hindi. Sabihin mo, Jesus is Lord. Mahirap ang pangalan ng Diyos nyo. Sabihin mo, Jesus is Lord. Alam niyo po hanggang nagsisimula siya sa ituloy mo, Jesus is Lord. Hanggang alam niyo, masasabi niya, Jesus is Lord. Pero sumisigaw po siya na parang pasong-paso po siya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Grabe po talaga. So mga kapatid, yan po yung kapangyarihan na dala-dala ng ating Panginoon sa Kristo. Baka po nakakalimutan natin mga kapatid. Kaya pag may mga pangangailangan, pag may mga kahirapan, pag may mga challenges sa buhay, nalilimutan natin meron palang pangalan na dapat nating tawagin at gamitin. Lalo na kung may mga kilos ng demonyo sa ating mga buhay, meron palang pangalan na tatalo doon sa kapangyarihan na pilit tayong ibinabagsak. Amen po ba? Amen? Jesus, si Jesus po, makapangyarihan ng pangalan na yan. Amen po ba? Kaya, ayan no, alalahanin po ito kapatid, na kapag nagpe-pray ka, alalahanin mo na, may power ako, huwag ka magduda, huwag ka mag-alinlangan. Angkinin mo yung kapangyarihan niya na sumasa iyo dahil si Kristo ay sumasa iyo. Amen po? Amen. Ano pa po yung susunod? Okay. Nagdadala ito ng mga pagpapala. Sino dito gusto ng pagpapala? Of course, marami po tayong mga pangangailangan. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ay aking gagawin. See, anuman daw, na kapag tayo humiling sa ating Panginoon sa Kristo, naluluwalhati ang Ama. Okay? So answered prayer, naluluwalhati si Jesus, pero naluluwalhati po ang Ama. At ang sabi dyan, anuman sa pangalan ko, anuman ang inyong hilingin sa pangalan ko. Pero gusto ko pong i-qualify again. Pag sinabing anuman, hindi yan ibig sabihin, anuman,
Kahit na ano. Hindi po. Ang ibig sabihin ng anuman ang hilingin, kailangan ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kailangan hindi ito kasalanan. Kailangan hindi ito kukontra sa salita ng Diyos. Kailangan ito ay aayon sa kabanalan ng Diyos. Anong ibig kong sabihin o anuman ang hilingin? Dapat, ano ba yung mga bagay na pwede? Kagalingan, kaligtasan, pangangailangan pinansyal, pagbabago ng buhay, na po, pag-iingat no, sa ating mga kapamilya. Maraming bagay. Pero, yung mga sinasabi na, sabi kahit ano, hilingin ano mang bagay, hindi po, pwede po ba yun? Lord, naiinis ako sa kapitbahay, kukunin mo na nga siya, Lord, in Jesus' name. Baka mami ikaw kinuha ng Lord. Ay hala, in the name of Jesus. Di ba? No? Magkasakit ka sana in Jesus' name. Hindi po pwede yun. Pastora, pag-pray mo naman, tataya ako sa loto. Pag-pray mo na, manalo ito in Jesus' name. Minsan, yung wedding daw, nanghihingi pa nga ng numero eh. Alam ko na, ang takbo ng isip, no, tataya ka, no. Sige na, pastora, kasi pag nanalo naman ako, kalahati nito sa church. Uy, hindi malulugod ang Diyos yan. Parang ang dating suhol. Sige Lord, manalo ako para kalahati sa iyo. Hindi po ganun. So ito yung mga examples na hindi po tama. Na kung nabasa natin, ano man ang iyong hilingin. So po pwede na lahat? Hindi po. Kailangan ano yung kalugod-lugod sa Lord. Kailangan yung kabanalan, katuwiran, nandiyan dyan pa rin. Amen po ba? Amen. So yun po. So hihilingin, kanino ulit? Kay Jesus. Okay, minsan may sakit yung aso ko. Sino nga ba yung patron saint si Saint Bernard? Teka lang. Si Jesus na nga Sabi nga, ano man ang inyong hilingin. Basta ayon sa kanyang kalooban. Okay? Kung ano-ano pa, ano pa ba yung mga nung nasa lumang pananampalataya tayo? Mahirap tandaan. Kasi bawat pangangailangan, iba ang lalapitan. Ang hirap. Samantalang ito, ginawang simple for everything that you need, for every problem that you have. Kung ano man yung pangangailangan, there's only one name. It's only the name of Jesus. Isa lang. Kaya noon, ang dami-dami naming mga libretang mga nobena Mami, magkamali ka pa ng dampot, yung para pala kay San Benito, napunta na doon kay Santa Clara. Diba? Ang dami, lola ko noon, ang dami pong ganyan. Diba? At ako naman ang taga-ingat. Ito na pong susunod mo, lola. Depende sa aming pupuntahan. In Jesus' name. Salamat, Panginoon, dahil nakalaya kami doon sa ganong sitwasyon. Okay po? So, anong pangangailangan meron ka? Again, yung kalooban ng Lord. Okay po? Hindi yung something na magkakasala ka. Ano man yun? Kalooban ng Lord. Hilingin mo sa ating Panginoon Kristo. At kapag hinihiling mo daw sa pangalan niya, tutugon siya para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Yung iba kasi hindi naman humihiling Inuuna pa yung hanapin si Bombay Hindi naman humihiling. No? Hindi kayo humihiling, hindi tayo humihiling, kaya hindi tayo tumatanggap. Sabi ng Biblia. Amen po ba? Ayan po. So ngayon, somehow nagkaroon po tayo ng idea, bakit ganun kahanga-hanga yung pangalan ni Jesucristo. Ngayon pag-usapan po natin, dahil ganun si Jesus, malalim ang kahulugan ng pangalan, tagapagligtas, nagpapala, na po pangalan galing sa Diyos, ano yung tamang tugon natin? How do we respond? Tamang tugon sa pangalang Jesus, number 1, gamitin mo ito sa mga tamang bagay. Kanina pinag-usapan natin, salvation, kagalingan, mga pangangailangan, mga problema. Gamitin mo yung pangalan ni Jesucristo. Hindi yung pangalan ng sino-sinong santo. Hindi po, mga kapatid. Okay po? Matagal na panahon tayo nandyan. Tinawagan natin yung mga santo-santa na yan. May nangyari po ba? Naligtas po ba tayo? Yung buhay natin ganun pa rin Pero nung pumunta tayo kay Jesus, nandito na po tayo para sa kapurihan ng Diyos. Doon po nagsimula yung pagbabago at patuloy po tayong binabago ng ating Panginoon from glory to glory to glory. Binabago tayo ng ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Dahil ang pangalanan ay kahanga-hanga, manalangin sa Diyos sa pamamagitan nito. Kanina tinalakay na din po natin, ask anything in my name, and it shall be given unto you. So, yun po, gamitin mo yung pangalan ng ating Panginoon Kristo. Okay po? Number 3, gamitin ito ng may pananampalataya. Kahit naman pray tayo ng pray, pero sa isip mo nagdududa ka, mangyayari kaya o baka hindi naman mangyayari. Yung Jeremiah 29:11, totoo ba yan? Parang hindi naman. Puro pagdududa. Kahit po angkinin natin lahat ng pangako ng Diyos sa Biblia, kung wala tayong pananampalataya, hindi po yan mangyayari. No po? Bakit? Ang sabi ng Bible, yung pananampalataya kasi, ito yung pinaniniwalaan mo. Yung mga bagay na hindi mo nakikita, pinaninindigan mo, yung mga bagay na
inaangkin or pinaniniwalaan ng mangyayari. Yun po yung pananampalataya. Kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka, yun ang pananampalataya. Amen po. So, kaya ano sabi ni Jesus doon sa babaeng inaagasan ng dugo? Your faith has healed you. Mark 5:34. Sabi doon sa isang ketongin, ano sabi ni Jesus? Luke 17:19, your faith has made you whole. So, yung pananampalataya po natin. So, kailangan, when we come to Jesus, meron po tayong pananampalataya. No? Wag nawa tayo na pumunta tayo, may sakit tayo, pumunta tayo kay Jesus, nagpa-pray over tayo. Kinabukasan nandun tayo sa albularyo. Pag uwi mo, ang dami mga tapal-tapal at may mga orasyon pa. Nasaan yung pananampalataya? Hindi po tayo gagaling. Bagkos, kikilos pa masamang espiritu sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Number 4, ibahagi ito sa iba. Share Jesus. Maraming tao nangangailangan, maraming tao nasa kaguluhan, nasa kadiliman, maraming tao nangangailangan ng kaligtasan. Tayo na naligtas, alam natin ito mga bagay na to, that we have the name above every name. Bakit natin hindi sinishare? Matthew 28:19, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey my commands. Gawin po natin yan, mga kapatid. Sino na po dito nakapag-akay na sa church? Ng kanyang mga kaibigan, kapamilya? Ang next tanong ko, yung mga hindi pa, ilang taon na po ang Kristiyano? Ilang taon na po kayong Kristiyano? Ang nakakahiya sa Lord, no? 10 taon, 20 anyos ang Kristyan. Ni isa, wala pong naakay sa Lord. Nasaan yung paglakad doon sa Matthew 28:19? Amen? So, ibahagi po natin si Jesus. Amen po ba? Amen. Ako natutuwa kasi one time, merong Christian na nandun kami sa isang building. Alam mo, sabi niya, na-share nyo na ba itong mga tao dito? Na-share nyo na ba yung gwardya? Sabi namin sa totoo lang, hindi pa. Alam mo, pinunta niya talaga yung gwardya. Sinira niya talaga yung gwardya. Tapos may nakatabi siya sa tricycle. Sinisira niya, mahal ka ni Jesus. Alam mo, meron talagang kapahamakan, may impyerno, pero merong daan sa kaligtasan. Nagsishare po siya, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga labi. I-share natin si Jesus. And when we do that, di mo mamamalayan, tuloy-tuloy yung pag-share mo dahil led by the Holy Spirit ka na. Kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos at ikaw ay nag-share ng buong tapang na merong signs, wonders, and miracles. Amen po mga kapatid. Huwag po tayo parang wala lang, walang pakialam. Pero sa church, pag Sunday nandito ka, pero paglabas mo, ang dami dyan, walang pagkakilala sa Lord. And yet, wala tayong ginagawa. Kailangan po mag-share tayo. Amen po ba? Ibahagi siya. Ano pa po? Maging karapat-dapat sa pagdala ng pangalang Jesus. Karapat-dapat, mga kapatid. Kaya tayo napupulaan minsan, kaya tayo nababatikos minsan sa pagiging Kristiyano, kaya tayo tinatawag na buang again minsan. Bakit? Kasi hindi po makita sa ating mga buhay yung katuwiran, yung kabanalan, yung pagiging Kristiyano. Na para pag ang Kristiyano lang paglinggo, paglabas, Lunes hanggang Sabado, yung salita ng mundo, yung gawa ng mundo, ganon din po tayo. Kaya po hindi ka panipaniwala eh. Kaya sinasabi nila, parehas din naman. Wag na lang, dito na lang ako sa dati kong pananampalataya kasi wala namang pagkakaiba. So kailan mga kapatid, nakikita sa atin yung liwanag ni Kristo? Amen? Kailangan sila ang magsasabi, ano kaya yan? Bakit kaya ganyan? Ang buti-buti, napakaganda ng ugali, lagi nakangiti. Siguro born again yan. O di ba ang gandang pakinggan? Kasi magsabi tayo, alam mo born again ako. Sasabihin nung kausap mo, born again daw. Ano sabi? Hindi halata. Diba, mga kapatid? So dapat, kahit hindi ka magsabi, sila ang magsasabi, huy, sasama ako. Saan ka ba nagsisimba? Sama ako dyan. Kasi nakikita, grabe yung liwanag ng Kristo. Nakikita yung kabutihan sa iyo. Kasi lang magpipresenta, sasama ako. Amen po ba? Huwag po nating ipapahiya ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Okay. So, ano pa po? Ang tanong ko, ginagawa po ba natin ito? Ginagawa po ba natin? Kung hindi pa, simulan na po natin. Kung ginagawa na po natin, ituloy pa natin. As lalo pa nating pag-ibayuhin. Na po, itong mga bagay na ito. Amen. Ngayon, punta tayo sa pang-apat. Babala sa maling paggamit ng pangalan ni Jesus. Sinasabi natin, gamitin ang pangalan ni Jesus sa tama. Ngayon, pag-usapan natin, meron din palang paggamit ng pangalan ni Jesus sa mali. Ayan. So, merong babala. Maaari tayong mapailalim sa sumpa ng Diyos. Paano? Okay. Sabi dyan, huwag mong gamitin sa walang kabuluhan ng pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. Third commandment.
Do not use the name of the Lord your God in vain. Huwag mo itong babastusin, huwag mo itong lalapastanganin, huwag mo itong gagamitin sa walang kabuluhang bagay. At pag ginawa mo yan, ang sabi dyan, parurusahan ko ang sino mang gumamit nito ng walang kabuluhan. At ano yung mga parusa? Basahin niyo po yung Deuteronomy 28 mula verse 15. Ano sabi doon? Kabiguan, sakit, kahirapan, hindi ka magtatagumpay, no? Pati mga hindi ka magkakaanak. Ang dami-dami po doon. Basahin niyo po yun. Napakahaba ng parusa ng Diyos. So, alam niyo mga kapatid, yung mga Israelita, hindi nga nila po masabi yung pangalang Yahweh. Ingat na ingat sila kasi sobrang pagpipitagan nila, sobrang paggalang nila sa pangalan na yan. Okay, sa panahon natin ngayon, paano po natin nalalapastangan ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ni Jesus? Alam niyo po, minsan, parang expression na lang. Sinasabi, oh my Jesus! Pero, pag sinabi mong oh my Jesus, ano yung sitwasyon mo? Nananalangin ka ba? Hindi ka naman nananalangin, no? Bakit mo sinabing, oh my Jesus? Oh my Lord? May nalaglag. May nahulog na gamit. Oh my Jesus. Nabasag. Oh my Jesus. Nandun lang sa bagay na yun, ginamit na natin yung pangalan ni Jesus. Yung iba, Jesus. G-E-E-Z-U-S. Jesus. Yung iba, OMG. Anong sitwasyon? Bakit sinabing OMG? Merong sitwasyon na hindi siya nag-agree. Kaya sinabi niyang OMG. Yung iba, konti-konti, in Jesus' name. In Jesus' name. Konti-konting bagay, in Jesus' name. Masyado na pong palasak. Parang walang paggalang. Bakit po ba sinasabing, in the name of Jesus? Or in Jesus' name? It means, nandun ka sa sitwasyon na merong espiritual na kalaban at merong kontra doon sa kapangyarihan ng Diyos, merong sumasalungat kay Kristo na galing sa puwersa ng kaaway, kaya mo nire-rebuke. Kaya mo sinasabing, in Jesus' name. Hindi yung kahit na lang ano. May nakita ka, ay, gusto ko maging ganito, in Jesus' name. Meron kami naging bisita po noon. Amerikano siya. Sinamahan ko siya sa SM. Lahat na lang nang makita niya. Makakita siya ng mga sasakyan na parang medyo yung takbo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus. Parang tuloy ako, teka, ano ba itong kasama ko? Tapos nanlalaki pa yung mata niya. Lagi na lang po kasi paglingon niya, in Jesus' name, in Jesus' name. Parang, i-rebuke ko na kaya ito. Baka itong kasama ko, dapat ko nang i-rebuke. So, kaiingat po tayo mga kapatid. Nawawala po yung kabanalan, nawawala yung pagpipitagan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Yung pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. So, tingnan natin sa ating mga sitwasyon. Di ba? Yung sa lumang pananampalataya, Jesus, Maria, Jose. Trinity, tatlo. Diba? Wala po, nababastos po yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Okay po? Ngayon, ito na. Babala sa maling paggamit ng pangalan ni Jesus. Ito yon, yung pangalawa. Maaari tayong maatake ng demonyo. Paano paraan? Dito po sa Gawa, chapter 19, verses 13 to 16. May ilang Hudyo noon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. So, anong ginagawa po nila? Nagpapalayas sa mga demonyo. Maganda po bang palayasin ng mga demonyo? Opo, magandang palayasin sila. Kaya lang, may problema dito. Sabi nila, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, iniutos ko sa inyo, lumayas kayo. Kabilang sa mga gumagawa nito ay ang 7 anak na lalaki ni Eskeva, isang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Subalit sinagot sila ng masamang espiritu, kilala ko si Jesus at kilala ko rin si Pablo. Ngunit sino kayo? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhang sinaktan, ano pat hubad at sugatan silang tumakas sa bahay na iyon. So, nagpalayas sa pangalan ni Jesucristo. Bakit sila ang binugbog? Bakit sila ang sugatan at sila ang lumayas? Imbis na yung masamang espiritu ang lumayas. Meron pong mali eh. Ang sabi niya sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, ibig sabihin, hindi nila kilala si Jesus. Wala silang relasyon kay Jesus. Kaya sinasabi nila na si Jesus na yung pinapangaral ni Pablo. No? Hindi nila sinabi sa pangalan ni Jesus na anak ng Diyos. Kasi hindi nila kilala. Sabi nila, yung pinapangaral. Wala silang relasyon. Maaring kilala nila, pero wala silang relasyon. So at dahil walang relasyon kay Kristo, yung uri ng pamumuhay, maring nandun sa kasalanan. At dahil nasa kasalanan, nandun bukas na bukas yung kanilang buhay para sa mga demonyo, para sa kilos ng kaaway.
Open door. Merong open door. Kasi hindi matuwid ang pamumuhay. Kaya yun po ang nangyari. Kaya ito po ang point ko mga kapatid. Magpalayas tayo sa pangalan ni Jesus, pero let's make sure. Unang-una, may relasyon kay Kristo. Pangalawa, namumuhay tayong matuwid. Namumuhay tayo na may pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Otherwise, nakikita po yan ng kaaway. Kung tayo ay nasa kasalanan, alam niya yan. Nakikita. Opo? So, open door. Parang bumubukas ang ating buhay para po sa mga masasamang espiritu. Para hindi po tayo maatake ng demonyo, yun po, makipagrelasyon ka kay Jesus at sumunod doon sa kanyang mga pinag-uutos. Mamuhay po tayo ng matuwid. Amen po ba? Amen? So, alam niyo po, minsan nagkukonda kami ng deliverance. Matagal na po. Doon sa isang church, alam po anong nangyari? May osiserong umakyat, nasa second floor po kami, umakyat siya. Kasi, ay, deliverance. Gusto niyang manood. Alam niyo, tumingin agad sa kanya yung masamang espiritu na nandoon sa tao. Na, alam mo yun, yung parang sinasapian siya, lumulutang yung masamang espiritu. Alam mo, sabi sa amin, lilipat na lang ako. Meron ko nakitang lilipatan. Nakatingin doon sa umakyat. Ang takot nung umakyat, nung narinig niya, nawala yung ngiti niya na, ay, may deliverance. Nung narinig niya, lilipat ako, meron ako lilipatan. Ay, ang takbo niya talaga pababa. Opo, mga kapatid. Opo. So, wag po tayong matakot sa deliverance. Wag po. Kasi kapangyarihan natin yan, sabi kanina, magpapalayas tayo mga demonyo at masasamang espiritu. Kaya lang, kung wala tayong relasyon at namumuhay tayo sa kasalanan, teka lang, magkakaroon po tayo ng problema. Kasi, imbis na lalaya siguro sa tao, lilipat naman sa iyo. Tatalon naman po sa iyo. Kaya po, yun po yung babala po natin sa paggamit ng pangalan ni Jesucristo. Alam niyo po mga kapatid, kami pag nagpipray po kami ng deliverance, minsan sa biyahe pa lang po, nagpipray na kami. Pastora, pray. Nagpipray na kami in Jesus' name, Lord. Kumilos ang iyong kapangyarihan. Pag napatawarin mo kami sa mga kasalanan. At pagdating po doon, nag-aanoin kami unang-una. Kami mismo ng oil. Kami mismo unang-una. Just to make sure na kami napatawad ng Diyos. Just to make sure na wala pong dadaan ng kaaway sa aming mga buhay. Amen? So kaya ko to sinasabi, baka naman matakot kayo. Baka mamaya may lumulutang na masamang espiritu. Alis ka na kasi may masamang espiritu dito. Hindi po. Unang-una, maring nilutang yan ng Panginoong Jesus. Yung masamang espiritu because nakita niya, you are ready to cast out the demon na nandyan sa tao. Gamitin ka niya para mapalaya yung tao na yun sa oppression ng kaaway. Amen po ba? Sino pong handa na dyan gamitin ng Lord sa ministry of deliverance? Amen. Tanggapin natin si Kristo, makipagrelasyon, lumakad na may kabanalan at katuwiran. Amen po ba? Amen. So, ito na po yung aking last slide. Jesus is the password to heaven. Yung mga computers po, bago natin mabuksan, ano meron? Merong password. Minsan yung cellphone, nilalagyan din po ng password. Hindi mabubuksan hanggat hindi tinatype yung password. Ganon din po, mga kapatid. Doon, yung kaharian ng Diyos sa langit. Hindi po bubukas ang gate pag walang password. At ano po yung password? J-E-S-U-S, Jesus. Yun po yung password. Sa mga kapatid, mapalad po tayo. Dahil yung password na yan, yung daan sa kalangitan. John 14:6, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.